Ko-compare ko po siya sa sahod ko sa Taiwan and Poland before. Mas malaki po yung sahod ko ngayon na 8 hours lang ako tapos nasa bahay ako. Meron akong lupa. Tapos po yung bahay namin, ongoing po yung renovation. Sa Ang Facebook galing. media ads ko lang po nagawa na hindi ko nagagawa noon na OFW pa ako. Hi, Janine! Hi, Kamusta? Coach! Okay lang po. Bigyan mo naman kami ng konting background. Ano ba yung ginagawa mo before Facebook ads? Before Facebook ads, OFW ako. Naka 5 years po ako sa Taiwan. And then nag-cross country po ako sa Poland, 2.5 years. Sa office ako. But before that, nag-housekeeping, nag-metal factory ako. Bago ako nag-decide lumipat dito sa Spain. Before ako mag-enroll ng Facebook ads, nag-nanny ako, coach. Katulong for 2 months. Iyon yung naging work ko bago po ako nag-enroll sa Facebook ads. Ano yung naging reason mo? OFW ka na, may work ka naman. Pero bakit mo pa naisipan na, sige, aralin ko tong Facebook ads? Nung sinabi ko sa mother ko na, ma, ito yung work ko ngayon. Naglilinis ako, nag-aalaga ako ng bata. Sabi niya, anong ginagawa mo? Ang okay na ng trabaho mo sa Poland. Kasi po sa Poland, nasa corporate po ako. Bakit lumipat ka pa ng Spain? Minsan kasi may mga dahilan na hindi po nila alam dahil syempre kami po yung nakatira dito. Mas mabilis kong makukuha yung residence card ko dito kumpara sa pagre-renew ko sa Poland. So, nag-decide ako mag-work dito at alam ko rin na yung mapupuntahan kong work is pagiging nanny or katulong since ayun lang po yung limited sa mga magpupunta dito na Pinay kasi mahirap po talagang makapasok since wala pong direct job opportunities yung Spain outside Spain. So, yun lang po yung way para makapasok. And then, nung nandito na po ako, sabi ng mama ko, umiiyak siya. Sabi niya, dito nga hindi ka naglilinis, tapos dyan maglilinis ka. Kaya mo ba? As an OFW, wala ka pong pipiliin eh. Kakayanin mo lahat. Tapos po, meron akong alaga na 2 bata, 3 years old at 5 years old. Coach, pag tinitignan ko sila, sabi ko, yung anak ko hindi ko naalagaan. Tapos ako mag-aalaga ako ng anak ng ibang tao. Parang yung guilt as a mother, nandun siya sa akin. Nung inintroduce sa akin yung Facebook ads ng ate ko, tapos nakita ko rin yun na pinupost din talaga ni Ate Riza. Doon ako na-start ma-curious. Ano ba to? Pwede ko na sigurong itry to. Kasi nung una, coach, 2024, nakikita ko na talaga siya. Pero dahil nga siguro meron akong stable na work, pumapasok po talaga ako doon as in minimum 12 hours. Nag-extend pa po minsan, umaabot kami ng 14 hours. Pinakamatagal na yung 15 hours. Wala po talaga akong time. Parang, di ko na kayang isingit sa schedule ko yan kung ano man yan. Pero, kahit pa paano nanonood po talaga ako, ano ba itong ginagawa nila? Wala akong idea eh, coach. Wala talaga akong idea, pero nakikita ko lang yung successful story. Uy, ang galing naman. Pwede pa lang kumita ng ganun lang na nasa bahay ka. Totoo ba yun? Nasa bahay ka? Kikita ka ng ganun? Eh, kami nga dito sa abroad, patayan na sa oras, 12 to 14 hours, pero hindi naman kami kumikita ng ganyan. Hindi ko alam na nag-i-exist yung online industry. Wala po talaga as an OFW, yun lang yung dadaan sa feeds mo eh. Not until yun nga, na-introduce po sa akin yung Facebook ads. Nung na-introduce siya sa akin, naging curious ako kasi dito nun sa Spain, mas marami na akong oras. Nag-decide akong huminto dun sa work ko. Ang kinuha kong work na lang is part-time. So, while nag-aaral ako ng Facebook ads, nagpa-part-time pa rin ako para at the same time, may pumapasok pa rin na pera. Deepest why ko yung mother guilt na nakakapag-alaga ako ng anak ng iba pero yung sarili kong anak hindi ko naalagaan. Marami ding nag-i-inquire, nagme-message mga OFW. Talagang curious sila. Ako ang tinatanong nila, kung kaya ba nila na mag-aral ng skill na to, like Facebook ads, kahit na OFW sila, kahit na nagtatrabaho sila abroad. Ikaw, paano yung naging learning experience mo? Nung nag-aaral na ako, talagang sarili mo lang din, coach, yung magiging limit mo. Sabi nga, 'di ba, kung gusto may paraan. Kung willing ka talaga, kung gusto mo talagang matuto, hindi po dahilan yung meron kang ibang ginagawa para hindi mo susubuking matuto. Kasi po, coach, wala namang mawawala kung hindi mo susubukan eh. Ikaw na lang kung pipiliin mo bang
mag-scroll, kumiga ka dyan, mag-scroll ka, o ilalaan mo siya sa aral. Kahit naman siguro full-time ka na 8 hours, pag uwi mo ng bahay, meron ka pa rin kahit na sabihin mo, 1 oras, 2 oras para mag-aral, kung gugustuhin mo talaga. Sa case ko po, coach, natapos ko yung course within 1 month. Tinutukan ko po kasi siya talaga. Nagpa-part-time ako, parang 3 hours lang, and hindi po siya consistent na everyday. So, pag wala talaga akong ginagawa, nag-aaral po talaga ako. Nandyan yung motivation sa una, pero sabi nga po, di ba, motivation fades. Ikaw lang din, sarili mo lang din yung makakapag-boost sa'yo. Pero dahil meron ka ng community, dun po sa community natin, dun ka rin makakakuha ng energy, ng fuel ulit para maging motivation mo. So, ganun lang, coach, na sarili mo pa rin talaga. Huwag mo tatanungin si coach kung kaya ba na OFW ako. Kasi sarili mo lang po yung makakasagot nun kung gugustuhin mo talaga, may paraan. Paano mo siya naaral? Ang naging execution ko po kasi sa pag-aaral, papanoorin ko siya and then babalikan ko with execution. Hindi po ako yung papanoorin ko tapos execution agad. Hindi po. Babalikan ko siya, magna-navigate na ako mismo sa screen ko kung paano siya ginagawa. Kompleto yung course, nandun po lahat, ituturo nyo. So, if ever man na makakahanap ka ng client, kung aaralin mo talaga yung course, hindi ka mapapahiya kasi lahat ng isasagot mo nandun sa course. How about yung sa Facebook group natin? Nakatulong ba yun sa'yo? Yes po, na-mention ko kanina, nakakadagdag siya ng fuel. Kung nawawalan ka man ng drive para magpatuloy na mag-aral, punta ka lang dun kasi nag-share sila ng mga wins din nila eh. Tapos, aside from that, marami din silang questions na kahit may client sila, nagtatanong pa rin sila dun, which is marami din pong student na nagre-response sa'yo. Kasi di naman po lahat na-experience na yung na-experience ng iba. So, parang sharing lang ng experience, dun mo rin makikita yung mga sagot sa mga tanong mo na hindi mo pa na-execute. Kasi syempre nasa Spain ka, di ba? Nakaka-attend ka ba dun sa mga coaching sessions natin? Yes po, coach. Nag-attend ako ng coaching session kasi parang another way to earn your confidence po. Parang ako, sa coaching session, dun ko nakuha yung confidence. Kasi sa coaching session, ini-encourage mo kami na kahit hindi kami magsalita, open your cam. Parang yun pa lang. Malaki na talaga yung impact niya eh. Nakaka-build talaga siya ng confidence. At the same time, maraming advanced learning pag umattend ka ng coaching session. Kasi po, hindi lahat ng natatopic sa coaching session ay nandun sa course na more advanced. Tsaka, sinishare ni coach yung ibang tools na pwede mong ma-encounter pag nakakuha ka na ng client. Para lang sa context ng nanonood, si Janine ay naging part ng internship program noong June 2025. And isa sa requirement ng internship program namin ay dapat meron kang professional headshot na suot mo yung media buyer na shirt katulad ng suot ni Janine ngayon. Ito yan. Problema is, wala sa Pinas si Janine. Diba? Wala ka sa Pinas. Yes po. So, paano mo siya nagawan ng paraan? Tsaka, bakit ginawan mo pa siya ng paraan? Kasi nga po, coach, gusto ko talaga. Yun lang din talaga yung drive mo eh. Parang ikaw lang. Kung ano yung gusto mo kasi gagawin mo. Proud ako dito sa media buyer shirt ko kasi ang dami niyang bansang napuntahan kasi may mga layover pa siya bago siya napunta ng Madrid. Natapos ko yung course ng April. Pero hindi ako nakasali ng internship dahil nga wala po akong t-shirt. Kumbaga, na-deliver na yung t-shirt sa bahay. Pero hindi pa po siya nakakarating sa akin. Isang strict policy talaga na dapat suot mo yung media buyer shirt mo. Which is nagawan ko po ng paraan. Hindi ko man siya naipadala ng express sa DHL, pero naipakisabay ko po dun sa bumalik dito ng Madrid. Tapos minute up ko na lang yung taong yun para makuha yung media buyer shirt ko. Kasi nga gusto ko talaga eh, coach. And then, nung malapit na po yung internship, tapos same time dumating na po tong media buyer t-shirt ko. Syempre po tuwang-tuwa ako kasi makakasali ako ng internship. Nung nasa akin na to, nag-start na ako ulit mag-refresh ng course. Gusto ko nga po talagang makasali sa internship. And then, nagsasend na rin po ako ng application nun sa mga client. Ang sabi pa nga po sa course nun, at least 10 applications a day. Pero hindi ko po yun nasusunod, coach. Kasi as ako na first timer, magpasa ka lang. Ako nagpapasa lang ako kung ano lang yung trip kong ipasa, kung ilan lang. Siguro
tatlo ako in a day. Nung nag-i-internship ako, coach, isa pa sa challenge ko yung oras. Kasi 6 hours advance po kayo. So, yung 9 a.m. nyo, coach, alas 3 ng madaling araw sa akin. Tapos, gigising po ako ng alas 3. Ka-attend ako ng internship. Meron pa akong part-time dito. At the same time, meron akong feedback na natanggap, na interview na ako before pa ako nag-intern. So, nung first day ng internship, nagpe-paid test din po ako dito sa US client ko. Kumbaga, ako to, nasa Spain ako, pero yung oras ko tumatakbo sa 3 dimension. Oras ng Pinas, 6 hours ahead. Yung oras ko, normal na oras ko. Tapos po yung US, 6 hours behind sa akin. Paano ko hahatiin yung sarili ko? Pero yun nga, pag gusto mo talaga, magagawan mo ng paraan. At yun nga, before pa po ako mag-internship, yung pinaid test ko po na yun na din po yung client na nakuha ko. Even without starting internship. So, nag-execute ako ng ads, nag-set up ako ng campaign, nang hindi pa po ako nakakapag-internship program. Buti hindi ka na parang, may client na ako, hindi ko na kailangan yung internship. Hindi, coach. Gusto ko pa rin talaga kasi gusto ko rin ma-experience. At the same time, alam ko makakatulong din to sa akin para sa client ko. Kaya tinapos ko pa rin po siya talaga. Kumusta yung naging experience mo? Like, yung naging experience mo sa internship? Meron ka bang mas natutunan? Coach, yung natutunan ko sa internship, yung disiplina, tsaka yung attitude. Kasi sa ngayon, lahat pwedeng matuto coach. Pero yung natutunan ko sa internship, isa din talaga yung attitude mo, yung disiplina. Kahit nasabihin mong super strict nyo po, hindi mo kami tinuturing as intern. Tinuturing ka namin as client ka talaga. Ito yung expectation, ganito yung mangyayari. Ito yung worst na pwede nyong ma-encounter. Ako, as someone na OFW, nakapagtrabaho po ako sa iba't ibang lahi, which is mas worse pa sa na-encounter ko po sa inyo, okay lang sa akin. Hindi ko masyadong dinidibdib. Kasi ganun naman talaga Dito, coach, yung 8 hours mo, dapat trabaho talaga. Hindi ko naman sinasabing di ka pwedeng magpahinga, pero yung bawat minuto mo, importanteng may ginagawa ka. Sanay po akong mag-work as an OFW na bayad bawat araw mo, ganun. So, yung disiplina mo, yung pagiging on time, kung paano yung attitude mo, paano mo i-handle pag ganun yung client mo. Sa internship ko po natutunan. Kasi yung pong pag-execute ng campaign, nandun na din po siya sa course Pero, yun nga po, mas sharpen ka sa internship program. Para sa'yo, Janine, ano yung best part of the course? Kung paano ka mag-i-start, before ka mag-i-start, meron kang pinaprovide na letter to yourself, vision board, deepest why. So, bago ka pa mag-umpisa, tinatanong mo na agad yung student kung bakit niya to gagawin. Kasi yung skills ko, andyan na ituturo mo na step-by-step process, napaka-smooth. Kumbaga, masusundan mo talaga. Nasundan ko po talaga siya na parang hindi kita kailangang tanongin. Yung pong course, step by step na natuturo nyo talaga. Gagawin mo na lang Para sa akin yun yung best part ng course. Yung tatanungin mo bakit. Bakit ka mag-i-start? Bakit mo to gagawin? Pag nawawalan ka ng motivation, babalikan mo lang tong tatlong to Gaganahan ka ulit para ma-motivate ka to finish the course. Before pa tayo mag-start ng internship, ay nagkaroon ka ng paid test hanggang sa iyo yung naging client mo. Paano mo nahanap tong si client na to? Nahanap ko po siya sa OLJ. Magbabasa lang ako, tapos sabi nga doon, yung description is wishlist lang. Ako, wala akong experience, diba? So, anong ipipresent ko? So, parang nakatulong po talaga yung course kasi pwede mong sabihin din talaga na nag-aral ka may alam ka na. Parang hindi ka na zero knowledge. Kumbaga ako, nag-start ako zero knowledge. Pero dahil inaral ko yung course, nakasali din ako ng internship, meron po akong mai-o-offer. Doon ko po nakita yung client ko sa OLJ. Actually, coach, unang interview ko na yun din po yung first client ko. So, first interview ko po yun. Hindi ako nakaranas ng madaming rejections tulad ng iba. First interview ko, yun po yung unang client ko. Bali, ang naging technique ko po, kasi syempre, kanya-kanya naman technique yan kung paano mo i-market yung sarili mo, diba? Ako po, honesty is the best policy. Doon ko po nakita na hindi po lahat ng client hinahanap is skills agad. Importante pa rin po yung alam nila na coachable ka, na trainable ka, na yung discipline mo nandun. Kasi nga po, nung na-hire na ako, sinabi din na isa ako sa tumapos nung paid test.
as someone na hindi pa po na-experience yung pag-execute ng campaign, kumbaga natutunan ko lang talaga siya, coach, dun sa course mo In-apply ko yun. Talagang iniisa-isa ko, coach, kasi 'di ba, kahit na simpleng letter lang yan, malaki yung impact sa ads na gagawin mo. Tinapos ko po yung paid test. Parang dun din nila nakita yung disiplina mo na kaya mong tapusin yung task na binigay sa'yo. Sinabi ko, wala akong experience pero nag-aral ako, nag-enroll ako sa gantong course. Zero knowledge ako sa Facebook ads. Pero yun nga po, dahil siguro nagpakatotoo lang ako, sinabi ko kung anong kaya ko. Nakita naman nila na na-execute ko ng maayos yung paid test. Kaya po nasali ako sa mga final interview. Tapos coach, yung interview pa namin dun, group, 3 po kami, sabay-sabay. Hindi po yung one-on-one. So parang, doble-doble yung kaba mo talaga na parang nakaka-pressure kasi yung mga kasabayan mo, 2 years na sa media buying. Thankful talaga ako na nakuha ako. Yung unang tanong na hindi ko makalimutan, how would you describe Facebook ads to your grandfather? Di ko naman po alam nung una na meron na silang experience. Ang tagal, parang naging silent yung room. Hanggang sa, okay, sige, ako na una. Yung tanong na yun, nasa course natin, coach, parang ang sinagot ko doon, hindi na katulad nung dati na traditional way na nasa newsletter lang, nasa billboard. Yun po yung agad na pumasok sa isip ko. Ikukwento ko siya sa lolo ko na as something na ganun, pero dahil nga ngayon na nasa modern generation na tayo, lahat gumagamit ng technology, nandiyan yung cellphones, anytime, anywhere, mag-scroll ka lang, makikita agad yung ads mo. So, madaming makakakita ng business mo, kung ano yung ini-endorse mo, kung ano yung ina-advertise mo. Yun po yung explanation ko. Okay siya kasi totoo naman po, di ba? Tapos yung sagot kong yun, nasa course. Nasa course po talaga yun. Nung pagkatapos nun, parang na-compliment ako doon. Nag-step up ako, even na wala akong experience sa Facebook ads. Feeling ko nakadagdag din talaga po yun. Ganun ko po siyang nahanap. Maraming mga nag-aaral ngayon ng course. Ang tingin kasi nila, ay kailangan kasi may experience muna ako. Hindi siguro ako makakahanap ng client pag sinabi ko na wala akong experience. Kasi ang thinking, sila client, mas pipiliin nila yung may skill over sa walang experience. So, hindi ka ba natakot na, ay, pag sinabi ko na wala akong experience, baka hindi ako makuha? Actually, coach, naisip ko rin yun. Kaso, mas natakot ako kung tatanungin ako nang hindi ko alam yung sasagot ko. Kanya-kanya po talaga tayo ng strategy kung paano mo i-market sarili mo. Parang ako naisip ko na lang, at least, if ever man na ma-hire ako, hindi sila ganun mag-e-expect kasi sinabi ko yung totoo. Since yun pa lang po yung unang interview ko, sabi ko, eto, gagamitin ko lang para lumakas lalo yung confidence ko. Yun lang po talaga yung target ko, coach, kasi alam ko naman po na madami talagang rejection. Pero yun nga, sabi ko, gagamitin ko lang to as experience para mahasa ako sa mga darating pang interview. Sasabihin ko lang yung totoo. Ang dami nilang paikot-ikot, coach, pero lahat nasasagot ko kasi lahat po totoo. Yun talaga yung hindi nababanggit sa mga freelancing tips. Other than sa skill, mas importante, mas matimbang yung attitude. Kasi kahit na may skill, pero lalo na pag media buyer, no, tayo kasi direct tayo na yung skill natin sa income So, hindi tayo pwedeng ma-attitude. Pakita natin yung care natin dun sa business. Tunay din po yun, yung sinabi nyo din po nung nag-i-intern tayo na yung business ng client mo, ituring mo na business mo. Tunay naman po kahit nasabihin mong kumikita ka na. Once na si client nagtatrive or nagiging successful yung mga campaign mo, ikaw din magbe-benefit nun Win-win situation lang. Gawin mo ng ayos yung work mo, tama yung execution mo, tama yung attitude mo. Kahit nasabihin mong hindi okay yung results mo, coach, basta nabibigay mo yung transparency o bakit nangyari yan. Na-explain mo, eto yung nangyari, ganito yung results natin. Syempre, hindi naman po always wins sa campaign We predict based on the stats na binibigay sa atin. Hanggang ngayon, coach, dala-dala ko pa rin yung honesty is the best policy. So ngayon, ilang months ka na dito sa client mo na to? Nag-start ako ng July. 9 months na, pero nag-start po ako doon part-time lang. Full-time po ako mga going 6 months na. Actually, coach, nung una talaga, 10 hours a week lang ako. Ang nakalagay pa sa contract ko, 3 months probation. Pero coach, parang naka 1 month pa lang ako, dinagdagan na ako agad ng oras. 20 hours
hours a week na ako. Tapos, pag nag-i-exceed pa ako, meron siyang aparte na payment. Until, wala pang 3 months, tinransition na ako as full-time. Ano yun naman yung mga task mo? Sa 10 hours a week po, nag-start ako na aralin yung mga tools. Kasi po, iba-iba rin po kasi yung tools bawat client eh. Dumaan po talaga ako sa pinaka-umpisa hanggang sa kung ano po yung ginagawa ko ngayon. So, nag-start po akong mag-QA kung ano yung nakikita kong mali. May mali ba dito sa campaign na to? Doon po talaga ako nag-start. Tapos, nung pong nagiging okay na, nung nakikita nila na meron akong feedback, inumpisahan na po akong bigyan ng campaign talaga na isi-set up, na ilo-launch talaga. So, nandun na yung trust na parang nabibuild up ka po kasi sa pinapakita mong performance. Ngayon po, hindi ko masasabing strategize talaga kasi nandun pa rin yung approval ng mismong CEO. Yung hawak ko pong client is isa lang with 4 accounts. Pero high ticket po kasi. In a day, nag-i-spend po ako ng $80,000. Na ad spend lang? Apo, in a day. Sa 4 accounts na yon. Apo, ginagamit ko lang usually doon 2. Kasi iba-iba po yung campaign 2 lang po yung ginagamit ko. So, sa 2 account na yon, yung mga running time po kasi namin, umaabot talaga ako ng sa isang buwan, $1 million. Hindi ko rin ma-imagine ko. Sabi ko nga, yung tiwala na naibigay sa akin, naniniwala ko pinagtrabahuan ko rin yun Mula dun sa disiplina na natutunan ko sa course, na hanggang ngayon dala-dala ko coach. Alam ko na earn ko yung trust na yun dahil sa pinakita kong attitude tsaka performance. Dahil full-time ka na, 8 hours talaga siya. Flexible ba to? Full-time ako 8 hours, but it doesn't matter kung mabuo mo yung 8 hours or hindi. Actually, may time tracker po ako. Pero, hindi po yung basis para i-micromanage ka. Kahit po meron akong tracker, nandyan lang siya para history or if ever may errors, pwedeng balikan. Pero, hindi po kami nire-required na ubusin mo yung 8 hours mo sa isang shift kasi may time tracker ka. Parang may sarili akong oras, coach. Ang importante lang, pag meron kang important na deadlines, ma-meet mo. Kasi ako, yun nga yung task ko. Everyday launching po talaga ako, coach. Minsan, maabot ako ng 140 ads a day. Merong time po na ganun ka-busy, pero merong time na parang isang araw, 2 hours lang ako mag-work. Kasama pa po dun yung 1 hour na meeting. Meron kasi kaming daily meeting. Meron time din na natatapos ko po yung 8 hours. Parang dati, in a week, nakakapag-work ako ng 26 hours. Pero may time din na umaabot po ako ng 40 hours sa isang week. Lalo na pag malapit na yung event kasi mas tumataas po yung budget namin. Dapat nakatutok ka talaga. Yun nga din po yung sa internship natin na meron kang set na time para tignan kung okay ba yung mga ads na nilaunch mo. Parang every 3 to 4 hours, chinecheck ko po talaga kahit hindi ka nasabihan. Nandun po yung initiative mo. Sa totoo lang, no, bihira yung ganyan, yung sobrang laki yung hinahandle. Ibig sabihin kasi niyan, pinagkakatiwalaan ka ng $1 million. Opo. Ano yung sikreto mo? Actually, coach, nung una hindi rin ako makapaniwala. Yung parang akala ko, ginagawa ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Yung compliment na nare-receive ko, nakakadagdag para magtrabaho ako ng okay. Initiative mo talaga coach. Hindi na kailangan idikdik sa'yo yung mga dapat gawin. At the same time, tama yung mga execution mo. Walang mali sa nilo-launch mo. Parang yun po talaga yung nakatulong sa akin para mag-gain ko yung ganong klaseng trust. Tapos, sasamahan mo lang talaga ng disiplina. Number 1 po talaga sa akin yung discipline and right attitude. Hindi po ako nag-e-edit kasi meron kaming sariling editor. So, ang ginagawa ko lang, based sa mga ads, sa mga creatives na ibibigay niya, syempre, pag po nilaunch na natin yun, makikita mo na yung results, yung stats, kung okay ba yung ganito. Ako po yung nagbibigay ng direction kung ano po yung pwede nilang i-create na susunod. Kumbaga parang etong hook na to, okay, pagpatuloy natin, etong hook na to, okay, yung ganitong background, okay. So, based pa rin po talaga sa atin na media buyer kung ano yung nakikita mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-base sa feel mo, ay, ang ganda nito, feel ko mag-work siya. Hindi po magbe-base ka talaga sa stats na ibibigay sa'yo ni Meta. Ano yung mga challenges na na-experience mo? Nung nag-i-start akong mag-launch, nakadelete ako ng performing ad set. Parang noon, hindi pa ako ganun ka-familiar. Alam
ko sa sarili ko na na-delete ko siya kasi hinahanap ko po, wala eh. So, ang ginawa ko po, sinabi ko agad. Hindi ko na hinintay na hanapin. Pero, take accountability po ako na, sorry, ganito yung nagawa ko. Ang sabi naman sa akin nung client ko, okay lang yan, mistake happens. But make sure na sa susunod, hindi mo na siya magagawa. Performing ads pa yung na-delete ko. Every mistake na mangyayari, parang mas iigihan mo pa eh. Tapos isa pa coach, hindi ako fluent mag-English. Hindi talaga ako marunong mag-English. Kumbaga, limited lang po yung vocabulary ko. Ang nangyari lang, coach, gagawin ko muna, magsasearch muna ako kay GPT. Tapos, nung nakakausap ko na yung client ko, sabi ko, sorry, my English just limited. I do not have a lot of vocabulary. Tapos, ang sabi niya po sa akin, coach, no, I didn't notice that. Sabi niya ganun sa akin. Parang normal lang daw. Naiintindihan niya ako. Which is, yun po yung importante na para sa akin, hindi mo kailangan maging fluent. Ang importante lang is na di-deliver mo ng maayos, na ipapaliwanag mo yung gusto mong sabihin. So, Janine, ngayon, meron kang hinahandle na client. Si client ay agency. 4 na accounts ang hawak mo. Pwede mo ba kami bigyan ng konting idea or range? Siguro masasabi ko enough siya or more than enough to sustain yung cost of living ko dito sa Spain. Kung compare ko po siya sa sahod ko sa Taiwan and Poland before, na nagpo 14 hours ako, 15 hours, mas malaki po yung sahod ko ngayon, na 8 hours lang ako, tapos nasa bahay ako. Tapos nakakapagtrabaho po ako anywhere. At the same time, coach, mama ko, yung anak ko, anytime po nila ako tawagan, sagot, nandiyan lang phone ko, nagwo-work ako. Tapos sabi ng mama ko, ano ba talagang ginagawa mo? Kumbaga from iyak, na bakit ganyan yung trabaho mo? Napunta ako sa, ano ba trabaho mo? Paano kang kumikita? Napunta po sa ganun, coach, life-changing. Siguro yung nasulat ko dun sa 60 days after, mas malaki pa po dun yung kinikita ko ngayon with just one client. More than 70,000 monthly income. Yun din yung nakakatuwa, coach. Dating, tinatrabaho ko sa Poland ng 14 hours. Sa office pa yun, coach ha. Higit pa dun yung kinikita ko kumpara ngayon na nasa bahay lang ako. Hawak ko yung oras ko. Mas malaki po yung kinikita ko doon. Marami pong incentive. Meron po kaming quarterly performance bonus. Meron po kaming 13-month pay. And meron din pong 2 buwan bawat taon na 3 beses yung paycheck. Di ba naka-monthly po ako, pero po yung payment sa amin bi-weekly. So, ibig po sabihin, nakaka-150% po ako. So, ngayon maganda na ang image ng agency kasi generous naman pala sila. So, ngayon, you're working as media buyer for US client mo. Nasa Spain ka ngayon. Pero, nag-work ka ba dyan sa Spain or pure online lang talaga? Mula po nung nag-winter, kasi malamig na, hindi na po ako part-time. So, full-time na po ako. Ito lang talaga yung source of income ko. Last year, nag-enroll ka, tapos after ilang months, nagkaroon ka ng client, you're working as media buyer sa US client mo. Kumusta yung buhay mo ngayon? Ngayon, coach, mas okay talaga. Mas okay ako. Masasabi ko rin talaga na yung time ko sa family ko nag-improve. Dati, as an OFW, parang work ka lang talaga ng work eh. Kasi kung di ka po magtrabaho, wala kang kikitain eh. So ngayon, parang chill lang ako yung buhay ko. So yun kasi yung nararanasan ko ngayon. Ang dami kong time sa sarili ko. Ang gaan po ng buhay ko ngayon dito. Tapos lalo nasa Spain pa po ako. Parang mas na-enjoy ko yung buhay dito. Parang ang dami mong pwedeng gawin din kasi coach. Sa 8 years ko ng pagiging OFW, breadwinner po ako eh. So last 2023 December, umuwi ako. Parang tinignan ko yung bahay namin. So parang walang nangyayari. Parang wala po talagang nagbago, coach. 8 years ako nag-a-abroad. Walang nangyari sa bahay kasi meron po akong pinapaaral eh. 2 kapatid ko nasa college na. Ang ginagawa ko ng lakas ng loob, okay lang wala kang ipon. Kasi yun na yung ipon mo eh. Pangangailangan ng anak mo, studies ng 2 mong kapatid. Parang feeling ko yun na yung ipon ko. Pero ngayon po, nag-media buying ako. Although hindi pa naman po ganun katagal. Meron akong lupa. Matatapos na siya ng August. Tapos po yung bahay namin, ongoing po yung renovation. Sa Facebook media ads ko lang po nagawa. Na hindi ko nagagawa noon na OFW pa ako. Parang yun po yung pinaka
naka-impact ngayon sa buhay ko ng Facebook ads. Lumalabas, 6 months pa lang po ako na full-time. Yun na po yung changes na nagawa. Ang bilis din, coach, minsan hindi rin ako makapaniwala. Kaya ang ipinapag-pray ko na lang lagi, sana si client nandyan lang tagi talaga. Maraming mga OFW yung nag-i-inquire sa amin. Ano yung tips na mabibigay natin sa mga aspiring freelancers na OFW? Kung gusto mo talaga, may paraan. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo na kaya mo. Unang panghuhugutan mo nakikita mo yung successful story ng iba. Nakikita mo na kaya nga nila. Bakit mo lilimitahan yung sarili mo para hindi sumubok, 'di ba? So kung wala ka pa sa course, kung nag-iisip ka na mag-e-enroll ako, magbabayad ako, at the same time, masasabi mo rin po na hindi naman din talaga ganun ka mura yung course. Meron din talaga siyang price. Pero kahit nasabihin mong ganun yung price, parang ako, sa akin, masasabi ko po talaga na worth it siya. Kasi, kinita ko din agad po siya Yung unang sahod ko, balik na po agad siya. If ever man hindi ka pa nakakahanap ng client, siguro, masasabi kong kulang ka pa ng pag-a-apply ng sipag. Kasi yun yung number 1. Sipag, pangalawa, disiplina. Pangatlo, yung tiwala mo sa sarili mo na sisigihan mo lang. Yung pong tiwala mo sa sarili mo na pag gusto mo talaga, may paraan. Kung nagdadalawang isip ka, huwag mong tatanungin si coach kung okay yung course niya. Tanungin mo yung sarili mo kung gusto mo talaga. Kasi lahat ng pwede mong malaman as starting or transitioning ka ng freelancer, nandun po sa course. Nandun talaga siya. So, nasa sayo na lang yun kung paano mo i-execute yung sarili mo, paano mo bibigyan ng disiplina, paano mo kakayanin. Masasabi ko lang din talaga na nasa sa kanila kung mamonetize nila yung Facebook ads or hindi. Parang ganun po yung take ko sa pagtatanong nila kung worth it ba yung course. Para sa akin, worth it talaga yung course. Thankful po talaga ako kasi kung hindi dahil sa course, wala po ako ngayon dito. Kahit nasabihin mong sinabi ng ate ko na meron siyang nakitang course, kung hindi ko po inaral yun, kung hindi dito sa exact course na to, nakatulad ko na zero knowledge talaga ako, coach. Kasi wala akong alam, hindi ko nga po alam na ini-execute pala yung mga campaign yung mga ads na nakikita ko sa Facebook. Wala ako ngayon dito kung hindi dahil sa course, kung hindi dahil sa inyo kung paano nyo kami pin-repair. Kasi nga, yung nag-act ka as client, although super strict, nasa tao lang din po talaga. Kasi at the end of the day, kami lang din yung magbe-benefit Thank you, coach. Thank you, Janine. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka, kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.